Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos, shoutout kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang pumasok si Hansang Qianliang at ang kanyang asawa sa Pei Mansion sa gitna ng hiyawan ng mga tao, inimbitahan sila ni Pei Guo sa malaking plataporma na itinayo kaninang umaga at umupo sa tamang upuan. Nakailang hakbang siya papunta sa harapan ng stage at malakas na sinabi. Lahat, ang pamilya Pei ay nakaranas ng sakuna. Bilang padre de pamilya, walang kasalanan si Pei. Lalong nahihiya at nahihiya ang anak ng matanda. Buti na lang at tinulungan kami ni Han Sancheni para maitaboy ang kalaban at maprotektahan ang kaligtasan ng aking pamilyang Pei. Ngayon, ikaw at ako ay nagbibigay ng palakpakan upang pasalamatan silang mag-asawa. Nang bumagsak ang mga salita, libu-libong tao sa audience ang nagpalakpakan at naghiyawan. Bukod dito, salamat kay Sanchen, naging magkapatid ang matanda at si Han Sanchen. Simula noon, opisyal nang naging pamilya ang aking pamilya Pei at si Han Sanchen at ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kailangang malaman ng pamilyang Pei, ang makita siya ay parang nakikita ako, huwag mong pabayaan. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang napakasiglang ibabang bahagi ay ganap na nahulog sa kabaliwan sa oras na ito. Bagamat alam na ng ilang mga tao ang mabuting balita ng maaga, wala nang nakakagulat sa opisyal na anunsyo ni Pei Guo. Sino si Han Sanchen? Iyon ang Diyos ng pagpatay, ang Diyos ng langit. Paano magiging malungkot ang pamilya Pei na maaaring kaibiganin ng pamilyang Pei ang gayong karakter? Hinarang ng isang tao ang isang buong hukbo na may 200,000 katao, na hinayla ang buong pamilyang Pei mula sa matinding kagipitan. Paano ka hindi magiging baka? Paano mo hindi mapasaya ang mga tao? Nang makitang masaya ang lahat, nakahinga rin ng maluwag si Pei Guo. Sumulyap kay Han Sanchen, tumalikod siya at nagpatuloy, tungkol sa pangalawang bagay, dapat sabihin sa iyo ng matandang ito ang lahat. Patriarch Pei, hindi pa masyadong maaga. Kung may gagawin ka, hintayin natin hanggang sa mapili ang apprentice. Ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang bibig. Nang marinig ito, natigilan si Pei Guo. Alam niyang ayaw ni Han Sanchen na masyadong mapahiya ang sarili, kaya iminungkahi niya na hulihin niya ang usapin ni Pei Mo. Okay, ngayong nagsalita na ang mabait na kapatid, at huli na talaga. Sa ganitong paraan, simulan na natin ang top priority sa pagkakataong ito. Narinig mo siguro na gustong tanggapin ni Sanchen ang pamilya Pei natin bilang mga apprentice. It's the blessing of my Pei family to be able to learn art with 3,000 people. Gayunpaman, kung may ganoong blessing ay depende sa kapalaran ng individual. Halika, mangyaring umakyat. Nang bumagsak ang mga salita, tumunog ang ilang tambol upang pasiglahin ang kapaligiran, at kasabay nito, isa-isang lumitaw ang ilang mga young masters ng pamilyang Pei. Kahapon nakarinig ako ng chismis na may anak na lalaki ang pamilya Pei natin na maaaring mapili bilang apprentice ni Han Sanchen. Noon, akala ko ay chismis lang, pero hindi ko inasahan na totoo ito. Sino bang nagsabing hindi? Napakabangis ng Han Sanchen na ito. Ang masundan siya sa pag-aaral ng sining, parang pag-iisip gamit ang iyong mga paa na malalaman mong uunlad ang kinabukasan sa hinaharap. Ang bagay na ito, kahit ngayon pa lang ay nakikita na natin, parang hindi totoo. Hindi ko alam kung sinong anak ang may ganitong basbas. Hindi bale, kahit sinong anak, galing sa pamilya Pei namin. Lahat kami ay ordinaryong tao, at sinong anak ang walang gaanong kinalaman sa amin. Hanggat tumataas ang kabuoang lakas ng pamilya Pei, hindi mahalaga ang lahat. Maraming talakayan sa mga stand, lahat ay nag-uusap sa isa't isa, at ang ilang mga tao ay pinili lamang ang anak na gusto nila, umaasa na siya ang pipiliin ni Han Sanchen. Kaya naman,
Kakatapos lang ng talakayan ay nagsimula na naman ang debate, at lahat sila ay nagsabing mas magaling ang anak na kanilang napili. Nakikinig sa pananabik sa ilalim ng stand, nagkatinginan ang mga young masters at sinulyapan ang mga sagutang papel sa kanilang mga kamay. Karamihan sa mga sagutang papel ng mga tao ay puno ng mga siksik na salita, at halatang marami silang nagamit na trabaho. Ang mga sumulat ng medyo kakaunting salita ay medyo nasaran ng loob sa lugar. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng sitwasyon, dapat silang matalo. Tumingin si Peigo kay Han Sanchen at tinanong siya kung kailan siya opisyal na makakapagsimula. Nang bahagyang tumanggaw si Han Sanchen bilang tugon, malakas na sumigaw si Peigo, lahat, opisyal kong ibinalita na opisyal na nagsimula ang seremonya para sa pag-apprentice ni Han Sanchen. Magsaya. Ang musika ay humalangaw-ngaw, at ang maligaya at buhay na kapaligiran ay agad na hinayla sa sukdulan. Isang hindi pangkaraniwang marangal na matanda ang pumunta sa entablado na may dalang tasa ng tsaa at tumabi kay Han Sanchen. Malinaw, ang sino mang kwalipikadong ibigay ang tasa ng tsaa na ito kay Han Sanchen ang siyang magwawagi, at ang tsaang ito ay tsaa rin ng pagsamba. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tumayo. Storytelling channel sa YouTube. Kahapon, na-set up ko na ang mga sagot sa mga tanong, kayong 5, iabot ang mga papel. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita at tumingin sa 5 tao. Tumingin sa akin, tumingin ako sa iyo, at pagkatapos, isa-isa, iniabot nila ang lahat ng kanilang mga sagot kay Han Sanchen sa maayos na paraan. Pagkatapos kunin ang papel, umupo si Han Sanchen sa kanyang upuan at tiningnan ito. Wala sa 5 anak na lalaki ang nangahas na magsalita, at tahimik na naghintay. Ito ay bihirang makahanap ng kapayapaan sa madla. Kahit na mayroong ilang mga talakayan, karamihan sa kanila ay napakatahimik, dahil sa takot na abalahin si Han Sanchen. Medyo kinabahan din si Peigo. Kung tutuusin, ang 5 ito ay kanyang mga anak, at siya rin ay nasa sabik sa kanila. Ang impresyon ng makita si Han Sanchen ay maaaring ilarawan bilang kamangha-manghang sa lahat ng dako. Ang artikulong ito ay talagang mahusay na naisulat. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Ang manunulat na pinangalanan at pinuri ay ang pangatlo sa 5 anak na lalaki. Nang makita ang kasalukuyang eksena, ang kanyang mukha ay napuno ng hindi mabilang na kagalakan. Marami ring mga tao ang agad na nag-iinggit sa kanya. Kung tutuusin, ang pagtanggap ng papuri ni Han Sanchen ay nangangahulugan na isang hakbang na lang siya para maging kanyang apprentice. Gayunpaman, ito rin ang pinakamasama. Siyempre, nang magbago ang mga salita ni Han Sanchen, agad niyang ginulat ang lahat sa lugar. Bakit? Nagtatakang tanong ng lalaki. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hayaan mong tanungin kita, ikaw at ako ay isang panig lamang, paano mo maisusulat ang napakaraming impresyon ng ating unang pagkikita? Pero nagkataon lang tayo, di ba? Ang dami mong naisulat, pero kung tutuusin, mas marami pa yon ay sadyang pinalaki mo. Ito. Medyo nahiya ang 3 anak. Ito ay totoo. Pagkatapos ng lahat, sila ni Han Sanchen ay nagkikita pa lang sa unang pagkakataon. Napakahirap magsulat ng isang bagay batay dito. Para manalo, marami talaga siyang ginawa. At pagkatapos ay nakasalansan ng retorika upang mabuo ang artikulong mukhang perpekto ngayon. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko agad. Kaya, mula sa pananaw ng pinaka-authenticity, ang artikulong ito ay medyo ang pinakamahusay. Ang Aaron salita ay nahulog, kinuha ang ilang mga salita, at ang paglalarawan ay lubhang nag-aatubili. Bigla na lang, ang pinakanawawalang ika-5 anak, si Fang Fo, ay naglakbay mula sa impyerno patungo sa mundo. Isang segundo, nakayuko pa rin siya at pakiramdam niya ay wala na siyang pagkakataon. Sa susunod na segundo, bigla siyang naging paborito. Paano mararamdaman ng mga ordinaryong tao ang gayong pagkakaiba? Ngunit, binago pa rin ni Han Sanchen ang kanyang mga salita, ang paglalarawan ay masyadong nag-aatubili, na nagpapakita rin na ang mga kasanayan sa pagsulat ay masyadong mahina. Gagawin ko rin ang iba pang bagay para maging perfunctory ako. Nang mahulog ang mga salita, medyo nadismaya si Han Sanchen. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang isang figure mula sa entablado. Nang malinaw na nakita ng lahat ang figurang ito, hindi nila maiwasang mamatla. Pay mo, Dam, anong ginagawa ng evil star na yan dito? Sa ganitong sitwasyon, pwede ba siyang sumama? Lola,
Anong ginagawa mo? Kumuha ka ng suyuan sa kanya. Shashing, huwag kang pumunta sa ganitong klaseng lugar para manggulo, lumayas ka. Habang maraming tao ang nagulat, sila ay tumili ng galit. Para sa kanila, si Paymo ay dapat manatili sa isang no man's corner, hindi para magpakita ng kahihiyan sa ganoong okasyon. Biglang nanliit ang mga mata ni Paygo, medyo nagulat at medyo naguguluhan, anong ginagawa niya dito sa ganitong oras? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, medyo mahiyain si Paymo kapag nakaharap sa napakaraming tao, ngunit sapat ang kanyang loob na maglakad ng mabagal sa harap ni Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Paano ka naghanda para sa hiniling mong sagutin kagabi? Kinagat ni Paymo ang kanyang labi, at pagkatapos ay naglabas ng isang piraso ng puting papel mula sa kanyang cuff, kung saan nakasulat lamang ng ilang salita. Nang makita ng karamihan ang ganoong eksena, nagulat silang lahat. What do you mean? Nakuha din ng Evil Star ni Paymo ang test paper. Damn, no, napili din siya ni Han Sanchen sa category ng disciple selection. Fuck, anong nangyayari? Anong mga kwalifikasyon mayroon si Paymo? Damn, papatayin niya lahat. Nagmumura ang lahat. Taliwas sa katahimikan nang ibigay ng iba pang mga anak ang mga papel. Kinuha ni Han Sanchen ang kanyang sagutang papel. Sa volume, ilang salita lang, Han Sanchen, lalaki, at ilang pangunahing katangian ng impormasyon, wala nang iba. Paymo, itong sinulat mo ay tinatawag ding answer sheet. Yeah, write the most basic information up. Sino ka perfunctory dito? Kahit hindi natin maging Panginoon si Han Sanchen, siya pa rin ang VIP ng pamilya Pay. Bakit mo ako pinabayaan? Bagamat hindi makita ng mga young masters ang detalyadong nilalaman sa itaas, karaniwang nakikita nila ang outline dahil sila ay masyadong malapit sa isa't isa. Nang makita nila ang mga salitang ito, hindi nila maiwasang mapangiti. Mula sa isang nakasulat na pananaw, ang sagutang papel ni Paymo ay talagang medyo simple, at masasabing ito ay nagmamadali. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ngunit mula sa aking pananaw, ang bagay na ito mula kay Paymo ang pinakagusto kong sagot. Agad na tumingin ang lahat kay Han Sanchen na hindi makapaniwala, at maging si Paygo ay bahagyang nagulat. Actually, this time binigay ko na sa iyo ang answer sheet. Ang layunin ko ay hindi subukan ang iyong kakayahan sa pagsulat at pagsulat, ang sinusubok ko ay ang iyong puso. Ang pagtanggap ng apprentice ay parang karpintero na naghahanap ng perpektong kahoy. Sang-ayon ka ba dito? Tumanggo ang karamihan. Hindi mahalaga kung ano ang hitsura ng kahoy. Hindi mahalaga kung ito ay isang semi-tapos na produkto o isang buong piraso ng kahoy na kailangang paunlarin. Ang karpintero lang ay gumugugol ng mas maraming enerhiya sa pagukit at pugiling. Ngunit kung ang kahoy ay hindi sa panimula solid, o kung ito ay nabulok na sa loob, ano ang silbi? Itong sagutang papel, ang dahilan kung bakit gusto kong gawin mo ito ay gusto kong makita ang iyong pagkatao. First time mo lang ako nakipag-ugnayan. Sa totoo lang, one-sided lang ang lahat ng alam mo tungkol sa akin. Natural lang, simple and basic information din dapat ang sagot. O ito ay simpleng walang utak. Pero paano ang ibinigay mo sa akin? Ang buong kwento ay napakarilag, at iniisip kong matagal na kitang kilala. Mga apprentice, ang mga apprentice na gusto ko ay dapat may orihinal na intensyon, kaya sa bagay na ito, ang mga sagot ni Paymo at Xiaowo ang pinakakasya siya sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang eksena. Maraming tao ang lubos na nagulat. Malinaw, hindi nila inaasahan na ang test paper na ibinigay ni Han Sanchen ay may ganoong kahulugan sa likod nito. Mapait na ngumiti si Paygo, itong si Han Sanchen ay talagang walang ibinunyag. Kahit ang matandang Zoro, hindi niya nakita ang tunay na kahulugan sa likod ng sagutang papel na ito noong una. Gayunpaman, ngayong naiintindihan na niya ito, hindi mapigilan ni Paygo na ngumiti ng may alam, dahil totoo nga ang sinabi ni Han Sanchen. Kung tungkol sa pagtanggap ng mga apprentice, ang mga apprentice mismo ang ginagamit para sa pagsasanay. Bagamat ang likas na talento ay may malaking bahagi, ang katangian ng isang baguhan ay walang alinlangan na pinakamahalaga. Sino ba naman ang ayaw maglinis sa ilalim ng sarili nilang pinto? Dahil dito, mananatili sina Xiaowo at Paymo, at ang iba ay maaaring bumaba. Sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ito, ang mga mukha ng iba pang apat na anak na lalaki ay halatang puno ng kawalan at pagkabigo. Isang magandang pagkakataon, tulad nitong nadulas sa mga mata,
Ang 5 anak na lalaki ay nagmula sa impyerno hanggang sa langit, sila ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Gayunpaman, lumabas na ang mga resulta, at kahit ayaw ng kanilang mga puso, silang 4 ay makakababa lang sa entablado ng galit na galit. Hindi nagtagal, tanging ang ika-5 anak na lalaki at si Paymo ang naiwan sa audience. Anong pangalan mo? Tanong ni Han Sanchen. Pinigilan ng ika-5 anak ang kanyang kaligayahan at mahinang sinabi, Peiyuan. Tumanggaw si Han Sanchen. Okay, congratulations sa inyong dalawa for basically passing my first test. Gayunpaman, ang pagtanggap ng isang apprentice ay hindi lamang isang bagay ng isang taos pusong-puso. Kung ito ang kaso, lahat ng tao sa mundong ito ay isang alagad ng sekta. Ang pangalawang pagsubok ay ang huling pagsubok din. Pagsubok sa kakayahan. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, nagkatinginan sina Paymo at Peiyuan, at pagkatapos ay yumuko kay Han Sanchen, na nagpapahiwatig na handa na ang dalawa. Dahan-daang bumangon si Han Sanchen, at saka naglakad papunta sa Taichung kasama silang dalawa. Sa paggalaw ng kanyang kamay, isang itim na enerhiya ang bumaril ng direkta mula sa kanyang kamay, at pagkatapos ay 2 hugis itlog na itim na kalasag ng enerhiya ang iginuhit sa Taichung. Ang yin sa bilog ng enerhiya ay napakabigat at mapanganib. Pagkatapos mong makapasok, makakahanap ka ng sarili mong paraan. Kung sa huli ang sino man sa inyo ay makakalabas ng mag-isa, malalampasan niya ang pagsubok. Walang restriction sa daan para makapasa. Kung hindi mo talaga matiis, pwede kang sumigaw para humingi ng tulong at papakawalan ko siya. Gayunpaman, katumbas din siya ng pagsuko sa pagsubok na ito, understand. Naunawaan ng 2 anak na lalaki, at pagkatapos ay naglakad ang bawat isa sa bilog ng enerhiya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!